Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senador Panfilo Ping Lacson. Senador Lacson, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po. Yeah. Morning, Igan, Connie. Good morning. Eto na, yung mga nung kausap ka namin nung una, mga bine-verify mo pa yung mga impormasyon. Eto na, 2 privilege speech. Nakakatakot itong mga binulgar mo na kahapon ay nung isang araw ay yung mismong sina DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Public Works Yusek ano ba yun? Cabral? Hindi, sino isa, Senador? Si Bernardo. Yeah. Ang nasasangkot na dito. So may kumpanya sila, construction company na involved Hindi. Ano pa, paano Hindi, po? Igan. Mga anak Mga nila. anak nila. Connie, Igan, mabuti na tanong nyo. Gusto ko clarify, medyo nalito yata si Mark Salazar sa kanyang report. Mali yung kanyang interpretation o understanding. Walang kinalaman, based sa official record, sina dating Secretary Bonoan at Yusek Bernardo sa Global Crit Builders. Wala. Ang mayroon silang connection, yung mga anak nila at saka anak ni Mayor Maglangke na siya nagmamayari ng Global Crit Builders doon sa MBB Properties na nagmamayari ng Windham Garden Hotel sa Clark. Na nagkakahalaga ng alos sa 1 bilyon. Gusto i-clarify kasi nung mapakinggan ko yung report sa inyo, sabi ko parang na-stretch yung interpretation. So gusto ko i-clarify. Wala kami nakita anything on record. Hindi ko alam kung meron din silang kinalaman. Pero ang kung titingnan natin ang official record ng Global Crit Builders na siyang may mga kontrata mahigit 2 bilyon sa Bulacan at marami pa dahil inamin na rin ni Mayor Maglangke na bilyon-bilyon ang kanyang kontrata sa buong Pilipinas. So if we connect the dots, kaya nga ang sabi ko sa aking privilege speech, kayo na mag-connect the dots. Kasi kung magkakasosyo yung kanilang mga anak sa isang negosyo, yung properties, kaya pala maraming proyekto na kukuha itong si Mayor Maglangke. Proyekto sa gobyerno, Senador. Flood control din? Flood control. Si Mayor, flood control. Yes. Tapos yung iba, construction ng building, ganon. Hindi ko alam. Ang natukoy lang namin, yung 2.195 billion doon sa Bulacan. At meron pang iba na lumalabas na substandard din yung pagkagawa na sila rin yung Global Crit ang gumawa. Okay. Sa hearing na susunod ng Blue Ribbon Committee, may nasasangkot din pong staff, no? Na umano'y nagdi-deliver yata ng pera daw. Ano ba, magkakaroon ba ng cleansing din ba? Pagpupurga din sa komite, sa Senate? Yes. Kasi na-confirm naman na staff talaga ng Blue Ribbon Committee yung pinangalanan na Beng Ramos. Ramos, okay. At yun, ipapatawag din, plano namin ipatawag yung WJ Construction na siyang di umano, base doon sa testimonya at saka yung mga text messages na pinakita ni Bryce Hernandez sa House, na yung magdadala na obligasyon, aka lagay, siyempre, obligasyon kung kanino yun, na sinasabi 30%. So we went further. Ang ginawa ko kasi sinabi doon ni Bryce Hernandez na nagbagsak di umano, aligasyon niya ito, ng 355 million pesos si Senator Jinggoy. So yun ang chinecheck namin. So chinek ko sa GAA kung meron bang insertion sa GAA 2025 ng halagang 355 million para sa Bulacan. Meron nga. Pero hindi pa ngayon tukoy kung mismong si Senator Jinggoy ang nag-insert nun. Pero ang insertion definitely nangyari sa Senate kasi wala sa NEP, wala sa House version. Pero nasa BICAM report. Okay. Yung isa, yung either 600... sa BICAM, either sa BICAM yun na umusbong na insert o kaya sa Senate version. Yung 600 million ng 2023, nasilip nyo na rin po? Hindi pa namin nararating yun. Tinitingnan ngayon. Kasi madaling tingnan niya sa GAA 2025. At ang natuklasan pa, na-discover, pinacheck ko rin, meron ng 5 kontrata sa Bulacan na nitong May 2025. So pinapupuntahan ko na ngayon sa aking teams
anong status ng mga projects na yon. Kasi baka naman pareho rin yon nung sa SIMS at saka sa IM na pagkatapos ng 2 araw naningil ng 46%, nag-second progress billing ng after a few days more, baka ganun din ang status. Hindi ko sinasabi, wala pa kami doon. Pinapacheck ko pa. At least yung 5 kontrata. Kasi yung 355, hindi naman isang contract lang yun eh. Ito, nakaatado yun eh. Okay, Senador, napag-usapan namin dito, na kung hindi makikialam ang mga politiko sa proyekto, baka mabawasan ng corruption. Pero malaking kabawasan, Igan. Kaya nga, pero ang sinasabi rin namin, nababanggit nyo, yung mga insertion, no? Matagal yun na hinahanap yung mga pangalan ng mga yan. Automatiko ba pag ako ba'y nag-insert? Makikita ba? May 30% ba ako? Yun ang hindi ko alam. Diba? Kasi hindi ako nakakatikim. Hindi ako nakakatikim ng komisyon. Wala ka namang pork barrel nung pa eh. Yes. Yun, Senator, yun nga ipapag-klaro ko lamang. So yung halimbawa yung 355 million na sabi nyo na totoo nga na meron talaga nakalagay po doon, malalaman ba kung sino nag-insert nun? Matetrace. Mahirap i-trace kasi nga, ito yung pilit kong ginigiit noong nagpasa kami ng concurrent resolution ng tungkol sa transparency. Ang minumungkahi ko noon na yung sa amendment ko sana doon sa concurrent resolution, kailangan magpakilala yung mga proponents o yung authors noong mga amendments, aka insertions. Nang sa ganon, meron silang shared responsibility na kapag may nangyaring masama doon sa proyekto na kanilang in-insert yung pondo, at least man lang kung magbabantay sila kung tama ba paggagawa. Dahil kung hindi, matuturo sa kanila pabalik na ikaw ang nag-insert nito, bakit goes ito? Senator, yung dun sa hearing po naman ng House, inamin po ni dating District Engineer Alcantara na ang ka-text niya talaga na ipinakita ho doon sa disappearing messages ay si Senator si Senator Joel Villanueva. So meron ho bang paglabag doon kasi ang sinasabi nga 'di ba bawal makialam sana yung politiko 'di ba dahil sinasabi naman ho ni dating District Engineer Alcantara normal lang daw naman na mag-follow up talaga yung mga politiko sa kanilang mga proyekto. Ano ho ba talaga? Ang trabaho namin legislation, wala kami sa implementation. So, pwede natin, kung bibigyan natin ng benefit of the doubt si Senator Joel, baka naman merong constituensya sa Bulacan na nagpa-follow up tungkol doon sa mga proyekto at kaya siya nagpa-follow up. Kasi ganun din kapag may mga mayors na nagpa-follow up, Senador, baka naman pwedeng paki-follow up niya lang yung DPWH dito. So yun, kung bibigyan natin siya ng benefit of the doubt at wala namang katibayan na siya may direktang kinalaman o siya mismo yung nag-insert o siya mismo yung nagpa-implementa. Yun ang bawal. Kasi wala kami sa implementation. Sa exclusive domain yun ng executive branch ng mga ahensya. Ito nga lagi kong sinasabi, pati yung sa mga tupad, sa AKAP, AIX. Wala tayong karapatan na mag-distribute. Kasi yung distribution, iiwanan natin yan sa DSWD, sa DOLE. Gano'n na naging kalakaran na. Bakit kami nakikialam sa implementation? Doon nagsisimula yung yung problema Okay, Senador, naalala ko binanggit mo may 67 parang member ng House na contractor dati. May pinangalanan ng itong Diskaya ng mga congressman. Mayroon bang mga pumasok sa listahan mo? Wala akong listahan na, Igan. Okay. Sinasabi ko, binanggit lang sa akin ng isang congressman din, noong 2022 pa ito, na sabi ko, mga ilan na kaya ang kontratistang congressman ngayon at yung congressman na naging kontratista. Sabi niya sa akin, ang huling bilang niya raw, 67 and counting. Yes. Hindi naman ako nagporso na bigyan mo akong listahan. Kaya wala akong listahan. I think si Mayor Magalong ang may listahan. Kasi doon din nagsisimula ang problema. Correct. Kasi conflict of interest na maliwanag At medyo higpitan natin yung tinatawag na nag-divest. Di ba? Nag-divest ka. Pero ganun din yung magiging problema ang kaharapin ni Mayor Maglangke. Kasi mayor siya, pero hindi siya nag-divest. Siya pa rin ang on record na may-ari ng Global Crit Builders na nakipagkontrata sa gobyerno. Okay. Yun pa nga, dahil
lumalabas, magkalapit pala sila na ni dating Secretary Bonoan, may problema talaga yon. Okay, dun sa BGC, gusto ko lang maklarify pa, Mare, Senador. Sila ba'y nagsusugal o ginagamit na money laundering yung mga chips para yung nakuha nila sa mga proyekto, makuha nila yung pera? Malinis. Yeah, definitely, nagsusugal sila. Okay. Yung kasi nakita ko yung cash to chips at saka yung record nila. Apo. At saka yung chips to cash, Senator. cash to chips. Okay. Mas malaki yung chips to cash kaysa sa cash to chips. Okay. Hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng kada dalaw nila sa casino, panalo sila ng panalo. Nasa akin ng kompleto, bawat isang transaksyon nila ng cash to chips at saka chips to cash, nasa akin yung record. Kaya tatanungin ko ito kina Alcantara, kina Hernandez, kina JP Mendoza, kina Dumasig, yung magbabarkada, yung BGC Boys, pati si Edric San Diego. Kasi ang dami nilang criminal cases na harapin. At ngayon nga, hello? Yes, sir. Go ahead. Yeah. At ngayon nga, araw na ito, narinig ko si Secretary Vince Dizon, nandun na sa ombudsman at nagpapaila ng kaso. I think kasama sila doon sa kakasuhan. Yes, sir. Kasi ang isang maliwanag na kaso dyan, actually, yung patong-patong na kaso, lahat maliwanag kasi binigyan ko nga yung napasyal yung acting ombudsman kahapon sa opisina kasi nga, siyempre, deliberation at lahat, merong pinapalapati sa legislation. No? Binigyan ko na ng kopya ng USB. At sabi ko, nandito na yung ebidensyang kailangan ninyo. Pagka sabi niya, sige, idadakit ko na ito bukas. Dahil ang requirement ng AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, hindi sila makapag-freeze ng accounts kung walang formal complaint na nayahain. Okay. So ang aking pakiusap, pati kay Secretary Vince, kung pwedeng pagka-file nyo ng complaint at meron ng receive, yung copy ng complaint na tanggap na halimbawa ng ombudsman, ng DOJ, agad-agad gumawa sila ng request sa AMLC para gumulong na yung pag-freeze ng accounts. Kasi importante yun, Igan, Yes, opo. Kasi may mga resources, alam mo, pag may resources, handang lumaban yan sa gobyerno, sa kaso. Opo. Hindi kaya, ano ba yung BGC? Bulacan, Group of Contractors. Akala ko BGC, budget galing corruption. Okay. Pwede rin ba yan? Yung mo. Anyway, yun ang pagkakilala sa kanila. Tinaguruan na silang ganun. Kasi ang pagkakilala sa kanila doon, mga kontraktor ng taga Bulacan. Okay. May napakalanan silang BGC. I see. Pero hindi ba itong BGC Boys, wala pa tayo sa pinaka-utak ng corruption? Ito yung mga gumagalo pa lang sa may gitna o ilalim, Senador, di ba? Pero Igan, pagka nakita mo yung record ng kanilang pagsusugal, malululaki. Kaya nga. Alam mo, yung 3 taon, 2023, 2024, 2025, si Henry Alcantara, kung magkano yung cash to chips niya, yung total, 3 taon, 1.4 billion. Wow, grabe. Ha? Ganon din si Bryce Hernandez. Billion din. Opo. Pero sa kanila lang to, wala silang kahati ron? Ayun ang lumalabas sa record. Yung kanilang ginamit na mga alias, yun ang lumalabas sa record na yun ang kanilang pinalit na cash. Total yun, hindi ito one time lang. Okay. Hindi ba natin... ang pinakamalaki doon na dala nilang pera, parang si Henry Alcantara, parang nasa mga 53 million. Tapos may kapalit sila, lalabas. Pag pumasok ka doon at may hila-hila kang bag, maleta, hindi naman pinapakailaman kasi welcome yun kliyente yun Oo nga, hindi ba tayo magkakaroon ng konting paghihigpit sa ating mga kasino na nagagamit na for money laundering? Covered person na yung mga kasino do sa amendment ng Money Laundering Act. Kaya ang threshold dyan, 5 million. Kasi pag lumampas ng 5 million, automatically, nire-report na yun. Pero ito nga po, yung tanong ko lamang po, Senator, nababanggit ho yung mga kapwa senador din ninyo, yung mga pangalan, and sinasabi nila parang ito na naman tayo, baka ang makulong na naman dito, maparusahan. Yung mga, yung hindi ganun kataas yung posisyon, ito yung mga dati na meron na rin para daw mga kaso. fall guy na lang to. O parang paulit-ulit lamang, di ba, na nandiyan. Paano magiging iba ang ating pong pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee na mailalabas talaga ang katotohanan at hinaantay na ho yan ng taong bayan. Ang dami ng mga nakakasang mga rally simula ho bukas.
Ang masasabi ko lang, Connie, Mm-mm. mahigpit o malapit yung pagko-coordinasyon namin ni Secretary Vince Dizon at saka ni Mayor Opo. Magalong. Opo. Kasi si Mayor Magalong virtually member na siya nung Yes. Independent Commission. Opo. Hinihintay na lang yung formal, yung executive order. Anyway, mahigpit yung aming pakipag-ugnayan at katunayan, binigyan ko na sila ng kopya nung lahat na nakalap naming ebidensya na nakapaloob doon sa aking privilege speech. Kasi yung privilege speech ko, yung dalawa, ano yun? Ano po yun, Senator? Halimbawa, yung mga... Senator? Hello? Medyo nagcha-choppy lamang po. Mobile yan. Okay. Okay. Ayan, Go ahead, Senator, Senator. Go ahead. Okay. So, binigay ko sa kanila yung lahat na nakalap naming ebidensya Aha. Naku, nawawala-wala. na nila sa pagpapail ng complaint. Senator, isa pa ho. Teka, Isa Senator, pa ho. mukhang Medyo ginajam choppy. tayo ng mga involved sa corruption. Pwede ba yun? Pwede. Pwede, Bakit? pwede, no? Magkano lang yung jammer? Hello, Senator Panfilo Lacson? Teka, tatawagan ni Miko. Ang narinig ko, partner. Wow. Hindi ba na-alerto yung mga... Yun, doon nga. Okay Hello, lang, Senator. Go Senator? ahead po. Yeah. Putol tayo. Sorry po, putol-putol. Yeah, sorry. Papunta kasi ako Senate. Nadaan ako sa dead spot. Okay, go ahead, Senator. Ano po yung ginagawa ninyo? Ayan. Yung kanina? Apo. Naputol po tayo eh. Apo. Oh. Yes, go ahead, sir. Yeah, okay. Yeah, ang sinasabi ko, malapit yung coordination ko with Secretary Vince Dizon, pati kay Mayor Magalong. Aha. Kasi virtually, si Mayor Magalong, member na siya nung, o kasama na siya doon sa Independent Commission. Binigyan ko namin sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na nakalap namin para magamit nila sa pagpapail ng kaso. Okay. Senator, may obserbasyon lang ho. Bakit na-contempt si Bryce Hernandez sa Senate? Pero yung boss niya, yung Henry Alcantara, ilang beses na umati ng Blue Ribbon, nagsisinungaling din ang obserbasyon. Hindi nako-contempt. Hindi ko call yun, Igan. O nga, pero Kasi ngayon, hindi pa ako yung pagpasok mo chairman na, noon. hindi, pagpasok mo na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, next schedule ata Tuesday, tuloy ba yon, Senador? Thursday. Minus ko Thursday. ng 2 days kasi nga nagma-marking kami. Walang markings yung mga ebidensya eh. Medyo nagsosort out kami ng mga records, mga documents, mga transcripts para maayos. Pakibalikan na lang ho ng record, bakit daw ho ganon? Yun ang naobserbahan lang po ng publiko. Bakit yung pinaka-boss daw hindi naman na contempt? Si dating DPWH Secretary Rogelio Singson ho ba ay member na rin ng Independent Commission? Batay po sa inyong pagkakaalam? Hindi ko alam. Hindi ko alam hindi yun. pa. Kasi hindi naman... Ay, naku, nawala. Naputol na talaga. Ako, yung ganun tunog, di ba parang ano na? Naputol. Susubukan natin balikan, ha? Kasi nasa dead spot Okay, daw siya puntahan kanina. muna natin si Alan Gato sa Ombudsman. Go ahead.